Purihin po ang ating Diyos na buhay. Sa lahat po ng ating mga live viewers, especially sa lahat ng mga early live viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At naway pagpalain kayo ng Panginoon upang kayong lahat ay maging daluyan ng kanyang napakayamang pagpapala. Sa lahat ng ating mga ka-GMB, welcome sa ating Good Morning Beautiful FB Live ngayong araw ng Miyerkules. So again, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. Ngayong umagang ito ay napakaganda po ng ating tatalakayin sapagkat ang paksang pag-aaralan natin ay very relevant, napapanahon sa nangyayari sa ating gobyerno. Basahin po natin ang ating teksto sa James chapter 4 verse 17. So any person who knows what is right to do but does not do it, to him it is a sin. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at napakamakapangyarihang salita. Ang topic po natin ngayong umagang ito ay pakisulat po ninyo sa inyong mga comment section, the sin of staying silent. Ang kasalanan ng pananatili nating tahimik. Ayon kay Santiago, sino mang tao ang nakakaalam na gawin niya ang tama, subalit hindi niya ito gagawin, ito'y kasalanan. Knowing the right thing to do, but not doing it, ayon kay Santiago, ay isang pagkakasala. Nakikita po natin ang nangyayari sa ating bansa. Nakikita po natin ang nangyayari sa ating mga politika. Even sa ating pamilya, nakikita natin, meron ka bang napapansing pagkakamali sa ating relasyong mag-asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating komunidad, sa ating eskwelahan, sa ating barangay, sa ating simbahan, at maging sa ating sarili. Kapag meron tayong nakikitang tama nating gawin, subalit hindi natin ginagawa, ayon kay Santiago, ito'y isang pagkakasala. Ito yung tinatawag nating the sin of silence. So sin is not just doing what is wrong, but sin is ignoring what is right. Ang pagkakasala sa salita ng Diyos ay hindi lamang ang paggawa ng masama, kundi yung hindi paggawa ng tamang bagay na alam nating tama. Halimbawa, alam mong kailangan mong humingi ng sorry sa isang taong ikaw ay nagkamali o nagkasala, subalit pinairal po natin yung pride at hindi tayo nagsorry, kasalanan. Halimbawa, kailangan mong tumulong. Subalit hindi ka tumulong, hindi mo ginawa yung tama, kasalanan. Ang tawag po namin dyan sa Bible School, the sin of omission. Ang kasalanan ng hindi paggawa ng tama. So ito po yung ating outline. Tatlong bagay po ang ating tatalakaying katotohanan patungkol sa tinatawag natin the sin of silence. Number one is about conviction. Ano sinasabi sa iyo ni Lord? Number two, complacency. Anong pinapagawa sa iyo ni Lord? And number three, consequences. Ano ang magiging bunga kapag hindi natin ginawa yung sinasabi at pinapagawa sa atin ni Lord na tama
at pinili nating manahimik. Sin is not just doing what is wrong, but sin is also ignoring what is right. So again, sa lahat ng mga manonood po natin, alam kong napakahalaga ng paksang ito. Ibahagi po natin. I-share po natin ito, lalo na sa mga taong alam natin na nahuhulog sa tinatawag nating the sin of silence. Napaka-trending at viral sa ating bansa yung flood control corruption. Iba't ibang klase ng corruption sa bansa natin. Anong ginagawa natin? Tayo ba'y nanonood lamang? Nagpapatay balikat lamang? Ini-ignore lang natin at pinababayaan lang natin? Anong dapat natin gawin? At ito ang paksang tatalakayin natin ngayon. The sin of staying silent, or the sin of omission, or the sin of silence. Unang prinsipyo na dapat nating matutunan ay yung tinatawag nating conscious conviction. Anong ibig sabihin ng conscious conviction? Alam mo na yung tama, pero ini-ignore pa rin natin. James 4:17, if anyone knows what is good that they ought to do. Kapag alam daw natin yung tama na dapat nating gawin, hindi tayo pwedeng mag-excuse. Hindi ko naman alam. Maliwanag sinasabi ni Santiago, alam natin. Sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kinokonvict tayo ng Holy Spirit. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sinasabi niya kung ano yung tama. Sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin, sinasabi sa atin ng Diyos kung anong tama. Sa pamamagitan po ng ating social media, ng television, at even itong ating programa, nangungusap ang Diyos sa atin, kinokonvict tayo ng Diyos kung ano yung tama. Habang nanonood tayo ng mga balita, habang nakikita natin yung nangyari sa Indonesia, sa Nepal, sa Sri Lanka, at iba't ibang klaseng bansa sa Southeast Asia, nangungusap ang Diyos sa atin kung ano yung tama na dapat nating gawin. Parang relationship lamang. Alam mo na nga toxic ang relationship mo, ayaw mo pa rin i-give up. Conviction. Kapatid, ano sinasabi sa atin ni Lord na tama na dapat nating gawin? Habang tayong lahat ay nanonood ng hearing sa Kongreso, hearing sa Senado, habang tayo nanonood ng ating mga telebisyon, ng ating mga social media, anong sinasabi sa atin ni Lord na dapat nating gawing tama? Kapag may sinabi sa iyo si Lord na dapat nating gawing tama at hindi mo ginawa, we are committing the sin of staying silent. Alam mong may mali yung asawa, alam mong may mali ka, alam mong may mali yung anak natin, alam natin may mali sa pamilya, alam natin may mali sa ating komunidad, sa ating paralan, sa ating simbahan, pero hindi mo ginagawa. Kasalanan. Number 2, careless complacency. Anong ibig sabihin ng careless complacency? Alam na natin yung tama, ayaw pa rin natin gawin yung tama. Dahil sabi ng James 4:17, and doesn't do it. Dito pumapasok yung salitang the danger of complacency. Narinig na natin, nakita na natin, sinabi na sa atin na may tamang dapat gawin, pero ang ginagawa natin, saka na yan. Mamaya na yan. Bukas na yan. Minsan hindi outright ang kasalanan.
Hindi outright ang rebellion, pero ang nangyayari sa atin, wala tayong paki-mode. Take note, delaying obedience is disobedience. Parang assignment. Alam na natin na meron tayong exam bukas, pero mas pinili natin manood ng Netflix, manood ng YouTube, o manood ng telenovela. Hanggang pagdating ng araw ng ating exam, kraming tayo. Tandaan po natin ito. Delayed obedience is disobedience. Kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, ano sinasabi sa ni Lord na tama na dapat mong gawin? Anong pinapagawa sa atin ni Lord na tama na dapat uli natin gawin? Pinamamamaya na lang, bukas na lang, isang linggo na lang, hanggang makalimutan na lang natin? We are committing the sin of silence. And the last at final, yung tinatawag natin the certain consequences. Kapag meron tayong narinig na tama na dapat nating gawing tama, at kung may pinagagawa sa ating tama na dapat nating gawing tama, pero inignore natin, hindi tayo kumilos, may resulta yan. Anong sabi ng James 4:17? It is sin for them. Kasalanan pala yun. Klaro. Hindi ito isang weakness lamang. Hindi ito isang mistake lamang. Ang hindi paggawa ng tama na sinasabi sa atin ni Lord, ang hindi paggawa ng tama na pinapagawa sa atin ni Lord is not just a weakness. It is not just a mistake. It is a sin. And sin always had consequences. Huwag tayong mga tuwirang, hindi ko naman ginawa yung mali, tama. Pero hindi rin naman natin ginawa yung tama. Parang sa barkada. Hindi nga ikaw yung nagpasimuno ng chismis. Pero tuloy-tuloy mo pa rin ikinakalat yung chismis. Kapatid, tandaan po natin ito. The road to regret is often paved with the things left undone. Sa Tagalog, laging nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi natin ginawa. Sinasabi na sa ni Lord, ipag-pray mo, hindi mo pinag-pray. Sinasabi ni Lord, invited mo, dalhin mo sa church, hindi mo in-invite. Sinasabi ni Lord, patawarin mo na. Unawain mo na, hindi mo pa rin pinatawad. In conclusion, ang James 4:17 ay nagpapaalala sa ating lahat, knowing is not enough. Kailangan may gagawin tayo. Ang faith ay hindi lamang belief. It's an action. God expects us not just to avoid sin, but to actively do what is good. So, inaasahan sa atin ng Diyos, hindi lang tayo lalayo sa kasalanan, kundi gagawin din natin yung tama. Anong larawan? Yung lumalayo sa kasalanan, pero hindi naman ginagawa yung tama. So, anong challenge sa atin ngayon, mga kapatid? So, ngayong linging to, huwag tayong magpa-default mode. Ano yung default mode? The sin of silence. The sin of staying silent or the sin of omission. Nangungusap na sa atin ng Diyos. Nagsasalita na sa atin ng Diyos. Ipinapakita na sa atin ng Diyos kung ano yung dapat nating gawin. Kapag may opportunity tayo magpatawad,
magpatawad. Kapag may opportunity tayong tumulong tayo. Kapag may opportunity maglingkod tayo tulad ngayon. Anong tama? Ang manood lang. I-share mo yung pinapanood natin. Ibahagi natin ito. Kung may pagkakataong tayo manalangin. Pag sinabi nila, mahalin mo. Bigyan mo. Suportahan mo. Doing what is right and ignoring what is right is the sin of silence. Ang ating bansa ay nangangailangan ng mga lalaki at babaeng tutugon sa ating pangangailangan. It's time not to be delayed. Don't delay, don't ignore, don't excuse. Stand up, not just to avoid sin, but to do actively what is right. So bilang pagwawakas, ito po ang challenge ko sa inyong lahat. Sin is not only breaking God's rules, but sin is also breaking God's heart by ignoring what is right. Ang kasalanan ay hindi lamang yung binibreak natin, sinusuway natin ang utos ng Diyos. Ang kasalanan ay yung sinasaktan natin ang puso ng Diyos dahil hindi natin ginagawa yung tama. So sa lahat ng ating mga manonood, mga kaibigan, mga kapatid, kababayan, mga kapamilya, walang question na ang paggawa ng masama ay kasalanan. Given yan. Tanggap nating lahat yan. Pero may isa pang klase ng kasalanan. Ang hindi paggawa ng tama. Yung pananatili nating tahimik at wala tayong ginagawa. Nagdurusan, naghihirap, lugmok sa kahirapan ng bansa nating napakayaman. Anong ginagawa natin? Pinapanood lamang natin sila. Hinahayaan na lamang natin sila. Ito'y isang panawagan sa ating lahat. Na bilang mga mananampalatayang Kristiyano, bilang mga manggagawa, at bilang mga Pilipino, may gagawin tayo. Anong una natin gagawin? Manalangin. Napaka makapangyarihan ng panalangin. Iluhod natin sa Diyos ang bansang Pilipinas, ang ating pamunuan. Not to condemn them, not to judge them, not to humiliate them, but to awaken them. Lalo na tayong mga Kristiyano. Kapatid, kaibigan, kung alam mong kailangan mo ang lakas, tibay, tatag at tapang, hindi lang para layuan ang kasalanan, kundi para gawin ang katwiran na tama at hindi mo kaya, lumapit tayo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoong Yesus, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Sa mga nagawa kong masama, pati sa mga hindi ko nagawang mga tama. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo ko at gamitin mo kong daan ng iyong pagbabago. Salamat sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pagliligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong pusong sumunod sa panalangin, congratulations. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. But this is not the end. This is just the beginning of your new journey of life in Christ Jesus.
Kung nais mong patuloy kang makapakinig ng mga aral at turo ng salita ng Diyos, at kung nais mong patuloy kang maipanalangin, meron po kaming tinatawag House Mission Ministry. Turning every house into a prayer house and a house church. Na bawat pamilya maging kapilya, bawat tahanan maging sambahan. Kung bubuksan mo lamang at ipapagamit mo ang iyong tahanan para maging lugar panalanginan, aralan ng salita ng Diyos, sa ating comment section, isulat mo ang kompleto mong pangalan, address, contact number. Pwedeng online, on-site, 30 minutes lang every week. At titiyakin ko sa iyo, kapag binuksan mo ang iyong buhay, ang iyong puso, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong opisina para sa gawain ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Muli po, itong yung lingkod, Bishop Efren Nadano, nagsasabing, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Always aspire to inspire before we expire.